proteja sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay, sa pero Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong kapistahan ng Birhen ng Lourdes, ating ipinagdiriwang din ang pandaigdigang araw ng mga may karamdaman, the World Day of the Sick. Sa buong mundo, sa lahat ng mga dioceses, mga parokya, mga chapel, mga hospital, inaalala natin ang ating mga kapatid na nahihirapan dahil sa karamdaman. Kaya sa lahat ng ating mga kapanalig ngayong araw na ito, kung kayo po ay may kapatid, kamag-anak, kapanalig na may karamdaman sa inyong mga tahanan ngayon, ilagay natin sila sa gitna ng ating mga panalangin. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at tayo ay dumulog sa ating Amang mapagpatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang kalinis-linisang ina ng Diyos. At kami idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Inululuhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang suaklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng reyna ng Seba ang mga balita tungkol kay Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan. Ang mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. Sinabi niya ang kanyang, at nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong, at wala isa mang hindi nito na ipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa harap ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno, at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita, kaya't sinabi niya sa hari, "Totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin. Sapagkat ang inyong karunungan iniulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos, na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang hari binigyan niya ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mga matuwid magdiwang mangusap, at ang sinasabi nila'y pawang tumpak. Ang utos ng Diyos ang nasa sa puso, sa utos na ito'y hindi lumalayo. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa puon, nangungubling tunay. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap.
Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabalanin mo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" Tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At pagkatapos ay idinudumi." Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon Diyos at muli niya tayong tinipon ngayong umagang ito sa ngalan ng pananampalataya at ng pag-ibig niya. Muli tayo ginising, mga kapanalig, at bagong pagkakataon, bagong araw, bagong oportunidad upang makita muli natin ang kagandahan ng mukha ng Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa, sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, sa pamamagitan ng mga mangyayari ngayong araw na to. Sana makita natin muli ang Panginoon. Para bukas, excited na naman tayo, no? Para bukas. At makinig na naman tayo, no? Sa DZRV, no? So, yun yung ating lagi. Sana makita ko ang Panginoon ngayong araw na ito. Tulad ng aking sinabi, kayo nang umpisa ng ating misa, ngayon ay ang kapistahan ng Birhen ng Lourdes. So, alalahanin natin ang lahat ng mga parokya, mga eskwelahan, mga hospital, no? At mga iba't ibang institusyon na ang patron ay ang Birhen ng Lourdes. Okay? At alaman naman natin yan na ang Lourdes doon sa France, magmula noong nagpakita ang Immaculada Concepcion kay Saint Bernadette, bukal ng tubig ang biglang lumitaw at napakaraming tao doon ang pumupunta para humingi ng kagalingan dahil sa kanilang mga karamdaman. Kaya itinalaga din ni Juan Paulo Ikalawa, St. John Paul II, ang araw na to para sa pandaigdigang araw ng mga may sakit. No? Sige nga po mga kapanalig, yung mga nasa ating studio o yung mga nasa online o yung mga nakikinig sa radyo, yan, pwede ho ba tayong mag-type, no, doon sa ating comment? Sino ba ang gusto nating ipanalangin ngayon? No? Yung gusto nating ipanalangin.
Meron akong gustong ipanalangin ngayon, humingi ng panalangin aking kaibigan. Okay. Nung nakita niya yung aking post na ngayon ay World Day of the Sick at kapistahan ng Birhen ng Lourdes, nakatanggap ako ng mensahe at medyo mahabang mensahe. Buong kwento na ata kung paano siya nagkasakit. Ang sabi ng kaibigan ko, naaalala mo ba yung kaibigan natin? Oo. Eto siya ngayon. Siya ay may sakit. Nasa hospital. Siya ay nag-iisa. Ang kanyang mga kamag-anak ay nasa malayong lugar. Kaya namin siya dinadalaw. Ilang araw na siya at sabi niya lahat ng detalye na nandoon. Sabi niya, isa lang daw ang kanyang panalangin. Ang panalangin niya ay, nawa siya ay gumaling at nawa makita niya ang kalooban ng Diyos para sa kanya at siya ay gagaling. Galing ng dasal. Siya ay gumaling at makita niya ang kalooban ng Diyos at siya ay gagaling. Ngayong araw na to, bigyan natin ng lalim yung kagalingan. Bigyan natin ng lalim yung napakaraming mga mukha na karamdaman sa atin. May mga karamdaman sa katawan. Siguro yung iba dito ay may diabetes, may hypertension, o may cancer. At dulot nito may karamdaman din sa emosyon at pangkaisipan. Pag minsan, pati bulsa may karamdaman. Hindi ba? Parang, Father, tagal ko na nagme-maintenance na talaga magkakaroon ka ng karamdaman doon. Kumbaga, samot-sari na itong aspeto ng karamdaman. Pwede itong mag-umpisa sa katawan at samot-sari yung pagiging may karamdaman mo. At pati yung espiritu mo, nagkakaroon din ng karamdaman. Magtatanong ka, Panginoon, bakit ito nangyayari? Panginoon, bakit ako? Panginoon, hanggang kailan? Mga tanong na buhay na buhay. Pero mga tanong na pwedeng dasal. Hindi lang siya tanong sa Diyos, pero ito ay ang ating pagdarasal sa ating Panginoon. Panginoon, bakit yung anak ko? Panginoon, ang tagal na namin dito. Panginoon, hanggang kailan itong aming paghihirap? Pero itong mga tanong na to ay tunay na tunay. Walang habang pagkukunwari. Ito ay nanggagaling sa puso na totoong bukas na bukas sa mga tanong ng buhay, pero ito din, mga kapanalig, ay ang ating dasal sa ating Panginoon Diyos. Okay? Kaya nga, kung susuriin natin itong mga tanong ito, 3 bagay ang gustong bigyan ng lalim. Una, pagpapakumbaba. Alam mo, pag tayo ay nagtatanong dahil sa ating mga karamdaman, sa ating Panginoon Diyos, kahit ito ay mga tanong, makikita mo, meron kang pagpapakumbaba. At nakita natin dito sa Reyna ng Seba. Isang reyna na napakamakapangyarihan. Siguro sa dulo ng kanyang mga daliri, pwede niyang maiutos at makakuha lahat ng gusto niya. Pero eto, pumunta siya kay Haring Solomon. At nakita niya, hindi lang si Haring Solomon, pero mas nakita niya ang gawa ng Diyos ni Haring Solomon. Na ang Diyos ni Solomon ay ang Diyos na totoong naglalakbay kasama ang kanyang bayan. Ang Diyos ni Haring Solomon ay katabi ni Solomon sa kanyang paghahari. Ang Diyos ni Haring Solomon ay ang Diyos ng malasakit at hindi pinababayaan ang kanyang bayan. At dito namangha ay yung reyna
sa pamamagitan ng kanyang pagpapakumbaba. So ito mga kapanalig, itong pagpapakumbaba, matututunan natin mula sa Reyna ng Seba, ay napakagandang katangian ng isang taong marunong magtanong sa Diyos, puno ng pusong pagpapakumbaba. Hindi tayo naghahanap ng sagot sa ating mga tanong, pero pag minsan, itong pagpapakumbabang ito ay daan para magtanong sa ating Panginoon Diyos at manatili doon sa Diyos. Kahit walang sagot na agad-agaran, no? Doon sa sagot, sa mga tanong natin, pero alam mo, merong Diyos na kasama, merong Diyos na malapit sa iyo, merong Panginoon na hindi tayo pababayaan kahit anuman ang mangyari sa atin. Ang pagpapakumbaba, pwede ka magtanong, di mo kailangan ng sagot, pero ito ay nagpapatunay na meron tayong Panginoon na malapit at kasama natin. Amen? Kalawa, puso. Si Jesus sa ating Ebanghelyo, sabi niya, ang talagang nagpaparumi sa atin ay hindi yung galing sa labas. Ang talagang nagpaparumi sa atin ay galing sa loob, sa ating puso. Kaya nga, mga kapanalig, ang puso ay totoong luklukan yan ng ating kadalisayan. Ano bang meron sa puso mo ngayon? Galit ba? Takot? Pagkamuhi? Anong meron? Ano yung dala-dala mong napakabigat ngayon? Ito ba ay takot? Alam mo yon, yung mga galit sa mga tao na nang iwan sa'yo, na pinabayaan ka. At pag minsan, kadalasan, ito yung dala-dala natin, no, sa ating buhay. Nasasabihin mo, Lord, ito yung nagbibigay sa akin ng karamdaman. Ito yung dala-dala ko na umaga't gabi, ito yung iniisip ko. Pag nakikita ko yung tao, galit ako, walang magginagawa. Yung relasyon ko, apektado. Ito yun. Mga kapanalig, ito yung nagpaparumi, sabi ni Jesus. Pero ngayon, araw na ito, sa pamamagitan ng pagdarasal ng Birhen ng Lourdes, ngayong pandaigdigang araw ng mga may sakit, tayo din ay may sakit. Magandang ialay natin sa ating Panginoon. Panginoon, tulungan mo kung alisin ito sa aking puso na nagpaparumi sa akin. At hayaan mo ang iyong pag-ibig na punuin ang aking puso. Hayaan mo ang iyong katapangan, ang iyong pagpapakumbaba at ang tunay na pananampalataya ang magpuno sa aking puso. At hayaan mo ikaw, ang liwanag, ang magliwanag sa aking buhay. Ito yung ating panalangin sa ating mga daladalahin sa buhay. Pagpapakumbaba, puso, at yung huli, pag-asa. Ang Reyna ng Seba umuwi. Ano ang dala? Pagkatapos makadaupang palid si Solomon, pag-asa. Pag-asa mula sa Diyos. Sa ating Ebanghelyo, yung huli, pag-asa pa rin. Di ba? Pag-asa. Ang sabi dito, ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso. Kung ang puso natin ay ang pinanggagalingan ng ating kadalisayan, kung ang puso natin ay pinanalahanan ng ating Panginoon Diyos, ito yung dadali natin sa buhay, ang tunay na pag-asa sa Diyos. Sa mga may karamdaman sa hospital o sa kanilang mga tahanan, sa aking kaibigan na ngayon ay nasa ICU, ang pag-asa natin ay nasa Diyos. Sa mga taong nag-aalaga, sa mga taong nagpapakita ng malasakit, sa mga tao na simple ang pagbigay sa atin, pag-alaala,
kay pagdarasal sa atin, yan ay ang pag-asa natin. Humawak sa totoong luklukan ng pag-asa ang ating Diyos na mapagmahal. Pagpapakumbaba, puso at pag-asa. Pagsamasamahin natin iyan, pinagdiriwang natin ang ating Diyos, ang luklukan ng kagalingan ng mga may karamdaman. Diyos ng hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman mo kung ano ang bumabagabag sa amin. Kaysa ni Maria, ang ina ng iyong anak at amin ding ina, tumatawag kami sa iyo. Ang ating itutugon, Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga reliyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit, naway magpasan ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang namayapa naming mga kaanak at mga kaibigan, naway tumanggap ng kanilang gantimpalang langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami upang kami ay maging handang ipagkatiwala ang aming mga sarili sa iyo, katulad ng ginawa ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagkakalamon at tanggapin. Ang munting alay mula sa amin, buong puso namin hihintayin pagpapalan na aming Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumai rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhati. Ama naming banal, ikaw ang bukhalanta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, kami natubos mo. Iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni San Camilo de Lelis at lahat ng mga banal na numuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Dala-dala ang mga luha na pumatak. Dala-dala ang mga boses ng mga may karamdaman. Dala-dala din ang mga panagoy ng mga nag-aalaga sa mga may sakit. Ang mga puyat, ang mga kamay na nagbubuhat, ang mga kamay na nagpapalit ng mga pampers para sa mga may sakit. Dala-dala lahat ng mga intensyon. Ialay natin sa ating Panginoon ang ating puso at ang ating buhay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo,
Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Tayo magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Narito si Jesus. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa mga nagsiganap sa ating misa, sa mga nag-serve. Maraming po salamat sa inyo. Pagpatuloy po natin itong kagandahan loob at patuloy na pagsabuhay sa mabuting balita. Sa ating mga kapanalig, meron tayong isang araw para bumisita ng mga may karamdaman. O di kaya, tawagan man lang o mag-video call para maramdaman nila ang ating presensya at ang presensya ng ating Panginoon. Pag-asa na to para sa kanila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo taglay ang pagpapagaling at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo na, o bayan ng Diyos, biyayang ibahaging lubos, suyuri ng kanan at mundo, isigaw pag-ibig niya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.